Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! Okay, magandang hapon po sa lahat, no? Ang tutorial na ito, bago natin simulan, palakpak muna dyan. So, ang ating gagawin ngayon, magka-crop po tayo ng image. So, ang tutorial na ito ay gamit po ay Adobe Photoshop CS6. Tagalog version po tayo, Tagalog version. Sa mga gustong matuto dyan, mag-edit ng picture using Adobe Photoshop CS6, manood po kayo, no? Sisimulan na po natin. So, ang ating mga model ngayon ay ating mga kapwa vlogger. Sila po ay nag-send sa atin ng picture dito po sa ating email. So, authorized po tayo ngayong mag-edit sa kanilang kanya-kanyang mga ano. So, ang gagawin mo natin ngayon, hanap tayo ng mga picture na maganda. Ayan. Ay, sorry. Siya po ngayon ang ating first model of the day. Yon. So, very beautiful. Subukan natin ipasok ang kanyang picture sa loob ng studio. So, ika-crop natin yung background dyan, no? Okay. So, ida-download na natin ito. Sa Gmail ko pinasend dahil gusto kong malinaw yung pagkagawa natin. Ayan, nakikita nyo yan? So, ngayon, pag nalagay na natin siya dyan, mag-new pa tayo, nag-new, open po, tapos click file, tapos new. Sa new po, gagamit tayo ng pang photo frame. So, patayo yun siya. So, dapat portrait. Okay? So, ayan, makikita nyo inches, no? Palakpak naman dyan. So, ilalagay natin to sa frame na 8R. So, ang size ng 8R, ang height niya ay 10 at ang width niya ay 8. So, dapat naka 300 o 600 resolution tayo para malinaw. Pero tama na yung 300. So, pag-crop ng picture, no, ganito. Ang pag-zoom po natin, hawakan natin yung Alt sa keyboard. Tapos, yung mouse naman, yung roll button, no, i-move mo up and down. Okay? Ngayon, para gumalaw ito na naman siya, hawakan mo yung space sa keyboard. Diin mo yung space sa keyboard, tapos nakita mo yung kamay, oh, nagbabago, di ba? Yung gumagalaw na yan, nakikita mo, nagiging hands siya. Pag hinawakan mo yung space, lumabas yung kamay, i-click mo, tapos hila-hilain mo up and down. Okay? So, para makrop natin to, ayan. Dito sa gilid, may nakita kang pen tool. Okay? Click mo lang yan. Tapos nakita mo, tanggalin mo yung caps lock para makita mo yung bilog. Ayun, nakita mo yung tool niya, di ba? I-zoom natin. So, dito tayo magsimula. Click mo lang dyan. Hold space, tapos drag up and down, tapos click, tapos huwag mong bitawan para makontrol mo, di ba? Naka-click ka ha, hindi mo siya binibitawan, di ba? Ngayon, para tumuwid siya, ganito ang gagawin natin. Ayan, hold space, hila, tapos dito sa kanto, pag click mo, huwag mong bitawan. Tapos hilain mo siya up and down. Tingnan mo yung linya ng katawan niya kung sakto ba. Tapos dyan mo siya bitawan. Pwede natin siyang i-zoom konti. Ayan. Pwede mong click lang. So, kung walang arte, click, hila para ma-curve natin. So, ayan. Tapos, yun.
baby. Ganun lang diskarte po, guys. So, makikita nyo, ito po yung channel ni ma'am. Ayan. Medyo di kita. O, basahin ko na lang. Ayan po. Shout out po kay Ma'am Yang, Fabulous Diary. Salamat po sa binigay nyo na karapatan para ilalagay ko kayo sa aking content at pumayag kayo na aking maging model ngayong araw na ito. Ayan po, shout out po kay Ma'am Diary Fabulous. Yam Fabulous Diary. Yan. Di pa memorize eh. Ulitin ko, Yam Fabulous Diary. So, hindi daw kapaniwala. Yun ba yun? Okay. So, ayan. I-click mo lang dito, tapos hilain mo siya. Huwag ka dito humila palabas. Dapat paloob, ha? Dapat isushoot mo siya dito sa line, hindi dito. Kasi pag dyan mo siya ibitawan, ayan, pangit na. So, dapat pag binitawan mo siya sa loob lang din ng linya na to. Ito yung line. Okay? Yan. So, ang tawag po nito, cropping image background using Adobe Photoshop CS6. Okay? Madali lang po ito gawin, guys. Ayun, di pa po tapos. Gagawin na natin itong maiksi yung tutorial natin, no? How to crop background image using Adobe Photoshop CS6. Ito, guys, medyo malabo, no? So, plitan mo para makita mo yung forma. So, kailangan nating ganyan, tapos imagine mo lang yung yung shape. Okay? So, bago mo idugtong yan, guys, pindutin mo yung control sa keyboard. Pag napindot mo yung control sa keyboard, huwag mong bitawan, pindutin mo yung enter. Nagdugtong na siya, di ba? So, zoom out natin, no? Hawak, hold alt, roll the button of the mouse. Yan. Nakikita mo yung line na to, guys. Guys, para makita nyo. Ayan yung paikot sa kanya. So, ibig sabihin, napaikutan siya ngayon. Tanggalin natin tong lock. Ito. Double click natin to. 1, 2. Tapos i-okay. Ano ba? Lagyan din pangalan. Yam. Yam Fabulous. Yan. So, i-okay natin. Ngayon, wala na yung lock. Pag pinindot natin yung delete sa keyboard, guys, ang madi-delete, kikita nyo, yung tao mismo ang na-delete, di ba? Para ma-undo natin yan, hawakan mo yung control at saka alt sabay, huwag mong bitawan, tapos pindutin mo yung letter Z. Zebra, yan yung undo, guys. Ngayon, para makrop natin yung background, sa keyboard, Control Shift I. Ayan, nakita nyo, guys, lumabas yung hindi na siya dito dumaan, hindi na siya dito dumaan. Dito na siya sa labas dumaan. Yung pinaka-barcode niya. Kanina, dito sa loob. Ngayon, Control Shift I para lumabas. Para bumalik sa loob, Control Shift I ulit, okay? Ngayon, pag lumabas na to, guys, pipindutin natin yung delete sa keyboard. Okay? So, ayan, natanggal na yung background. So, palakpak. So, para matanggal ulit yung yung barcode na yan, Control D lang. Yan, wala nang barcode. So, meron tayong kukunin. Ito. Kasi background din to eh. Tsaka ito. Ganun din ulit. Pen tool lang din ang gamitin natin. Pen tool. Pen tool. Pasensya na ko, guys. Yung malambot o matigas. Basta, pag lumambot man yan, yan yung pen tool. Pag matigas yan, iba na yan. Yan, control, enter, tapos delete. O, diba? Ganun din dito sa kabila. Yan, so, ito, kulot-kulot, ganunin mo lang yan, guys, no? Yan. Yan. So,
makikita natin. Yun. Tapos control enter delete. Ngayon, okay na siya, no? Ika-crop natin siya ngayon sa 8R kasi 8R yung ano natin eh. Sa keyboard, pindutin mo yung letter Z. C pala, as in cut. Cut. Ayan. Tapos, nakita mo tong unconstrained. Pindutin mo yan, tapos size and resolution. Kung ano yung ginamit mong new kanina, ganun din. Dapat inches guys ha. Tapos 10. Tapos yung resolution 300 din para pareha sila. Tapos i-drag mo lang to pababa. Yan, ito yung adjust natin ha para mabilis. Sa kanto, wag dito. Dito sa kanto para mabilis. Ngayon, kung gusto natin tong i-portrait na half body lang, pwede naman. So, ganyan lang, di ba? So, dahil portrait gusto niya hanggang dito, kuha yung kamay. Request po yan ni ma'am. So, ayan. Okay? I-enter natin. Yun. Once na i-move tool natin yan, ito, lipat natin to dito. Parehas lang yan sila guys, kasi parehas yung resolution. Clap naman dyan. Applause. Okay, yan po yung pag-crop ng background image. So, para matapos natin to, itong mga sumusobra na yan, i-blur natin yan kasi masyadong straight eh. Tulad nito parang ginupit ng gunting. Ngayon, ipasok natin siya sa studio, no? Okay? Ipasok natin siya sa studio. Mag-google tayo, syempre. Search tayo ng studio background. Ayan. Kasi pang portrait nga po. So, titingnan natin yung yung picture. Kung anong pwedeng ilagay natin dyan. So, pwede na siguro to save natin. Kailangan, bago nyo i-save guys, click nyo muna yung picture. Pag lumaki na, saka nyo i-save. Huwag kayo dito mag-save ha. Kasi pag dito kayo mag-save, napakaliit niyan. Dapat i-click nyo muna ha. Okay? So, save. Baka mapuno to. Lagyan natin ng BG. Tapos, punta tayo dun sa background. Ayan, dalhin na natin dito sa Photoshop. Dito natin bitawan guys sa gilid ha. Yon. So, i-crop natin. Pindutin natin yung letter C ulit. Tapos, 8x10 ulit. So, okay na siya. Enter na lang. Yon. So, pwede natin itong ilipat na lang. Ganyan, di ba? Magic guys, di ba? Magic. Ngayon, delete natin. Ang paglipat, pwede naman yung background din ang ilipat natin dito. Oh. Tapos lagyan din siya sa ilalim. Oh, di ba? So, naguguluhan ba kayo? So, ito yung ginawa nating picture. Totally, ito yung original. So, dapat hindi na natin to kailangan. Kasi magbe-background na tayo eh. Dito na tayo sa background, okay? So, hilain natin papunta sa background si ma'am. Yan. Ayan. So, nice. So, ating napapansin, halata siyang edit kasi nga may mga puti, may iba-ibang kulay, di ba? So, tatanggalin natin yan, guys. No? So, gagamitan natin yan ng blur yung iba. Ayan. Right-click, blur. So, mayroong size dito, no? Dapat ang piliin natin, ito, yung soap lang, soap. So, lagyan mo ng size, yung bilog. Ayan. Oops. Ang pagpalaki, meron ding sa keyboard, yung katabi ng letter P na parang close parenthesis. Baby, i-hard natin. Para ma-blur talaga natin. Kita niyo bang pagkakaiba? May nagbago pa o wala? Yun ang napapansin guys, pero nagbabago yan, ayan o. Hanggang titingnan nyo to guys ha. O, nagbablur yan. Nagbablur natin yan guys, para hindi halata. Yan. Hard natin, parang sarap. Hard, ibig sabihin, baon na baon ang pag-blur. Ayan. So, itong puti-puti na yan, tatanggalin na natin yan. Gamitan natin yan ng eraser tool. So, right-click, erase tool, tapos yung soap lang din. Tapos, yan. Pag in-erase kasi natin yan ng soap, hindi siya tutuwid, di ba?
Pag hard yung iris natin, parang ginupit yan. May natutunan na naman kayo. So, Control Z lang to undo. So, soap lang tayo para hindi halata, okay? Oh, di ba? Kailangan walang pasma yung kamay nyo, ha? Walang pasma. Kasi pag pasmado yung kamay mo, baka magiging kulot to si ma'am. Pagalitan tayo niyan. Okay lang yung kulot, patuwirin. Pero yung tuwid, gagawing kulot, baka mapagalitan tayo. Ayan, natanggal na yung kulay green, no? So, wow, applause naman dyan. Dapat marunong kayo mag-imagine na ganyan, heart, o parang may curve. So, itong puti. O, di ba? Na mabagal. Ayan. Yun. So, applause. Diba? So, ganun lang guys. Ito may puti pa. Pwede naman palusutin eh. Ano lang po yan? Reflection sa, sa ilaw. Mga puti-puti yan. Pwede yung, gawing palusot. Ano lang yan? Reflection sa ilaw. So, i-blur natin yan para, hindi, para dikit ba? Kasi pag hindi natin i-blur, para yung ginupit. Halatang gupit yan guys. Lalo na pag ang background dito solid. Papakita ko siya solid ha, para maniwala kayo sa akin. Mag-hue tayo, tapos lalagyan natin ng kulay. Ayan na, black. Lalim. Ayan. Kikita nyo yan guys. O, solid diba? Solid. O. Pag i-blur ko yan, tingnan nyo. I-blur natin ha. I-blur natin ng hard yan. Tingnan nyo nangyayari. Tingnan natin to. O, nagbabago hindi. O. O, diba? Pag i-blur natin yan siya, nagbabago yan. Para siyang dumikit ng paunti-unti sa, sa background. So, may hard mo, parang dikit na dikit. O. O, diba? Nakikita nyo pagbabago. O. Saan ba dyan? Ito? Nadikit na to ah. Ito, hindi nadikit no? O. Ayusin natin to. Ba't nauka yan? Sino naguka nito? Ba't nauka to dito? Kapala natin guys. Clone natin, clone. Right click, clone tool. Palitan natin, tapos clone natin yan. Oh, simple, palakpak. Tapos gamitan natin ng eraser tool. Oh, tapos di ba? Nawala. Ganun lang. Okay na ba tayo? So i-delete natin tong itim. Yun, applause. Ayos ba tayo dyan? Ayan, so pwede natin siyang paliwanagan, no? Try natin. Curve. Wow, pumuti lalo. Ayan. So, applause. Salamat guys yung pagpanood at natapos na ating Basic Adobe Photoshop CE6. How to crop a background. Tapos, change background na rin, di ba? So, palakpak ulit. Sana may natutunan kayo sa ating munting background. Salamat nga pala kay Ma'am Yang Pibulos. At dito nagtatapos ang ating kwento. So, preview natin. Ayun. So, before after natin yan syempre, di ba? Ayan. So, i-compare natin. Yon. So kung may nakita kayong pagbabago, mag-like at mag-subscribe na kayo sa aking channel para sa marami pang tutorial na inyong mapapanood. Applause!